Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Today is another propagation episode ng ating bougainvillea cuttings, but I will be using different types of potting mix. So ang gagawin natin is ikukumpara natin kung alin ba talaga ang mas magandang potting mix sa propagation ng bougainvillea cuttings through the ICU method. I have here with me yung mga different potting mix na prepare ko. And tara, isa-isahin natin kung ano-ano ang mga ito. Kaya naman dyan lang kayo at panoorin nyo hanggang dulo. Una sa listahan ay yung clay soil na may kasamang bulok na ipa ng palay and may konting carbonized rice hull din. And yung pangalawa naman ay pure carbonized rice hull, as in walang halo ito guys, purong-purong. At ang pangatlo naman ay purong coco peat naman. Wala din itong halo na kahit na anong bagay. At yung panghuli ay ito yung lagi kong ginagamit at ito ay yung combination ng bulok na ipa ng palay, carbonized rice hull, garden soil, and coco peat. Basically, combination ito ng mga naunang potting materials. At syempre, hindi mawawala yung mga cuttings natin. Kaya naman here with me ay yung mga bougainvillea cuttings from different varieties dito sa aking mini garden. And kung mapapansin nyo, mostly ng cuttings na itatanim ko ay mga talbos ng bougainvillea. So, ang gagawin natin dyan is lilinisan at tatanggalin lang natin yung mga excess na dahon at tinik. And para naman sa hindi pa nakakaalam kung bakit ko tinatanggal yung mga tinik at sobrang dahon ay para hindi mabutas yung plastic cover and para maiwasan na mabulok yung mga dahon at mandamay pa. At marami na din akong videos na nagawa kung bakit maganda na tanggalan ng dahon at tinik. Pero pwede din naman na hindi, pero it's your choice, pero mas okay na tanggalin pa rin. Tas meron din akong video guys about talbos ng bougainvillea at gaano ito ka-effective. And yes, it is proven na maganda dahil mataas ang success rate na mabubuhay ang mga cuttings. And then I have another video din about the update and you will see there yung naging journey ng growth ng bougainvillea cuttings na talbos. And watch that too para magkaroon ka din ng idea. Dito sa propagation ko na ito na gamit ang iba't ibang klase ng potting mix ay hindi na ako gagamit pa ng mga pampaugat tulad na lamang ng rooting powder or solution since may powder and liquid form ito. Hindi na din ako naglagay o gumamit ng aloe vera, bawang, and sibuyas. And meron akong video ng mga ito guys. Panoorin nyo kasi yung bawang at sibuyas ay hindi lang sila masarap sa ginisa, pero beneficial din sila sa pampaugat ng mga cuttings ng bougainvillea. They are called natural rooting agent dahil may taglay silang rooting component na nagpapabilis magpalabas ng mga ugat. Siguro sa mga susunod na videos ko ay ipapakita ko sa inyo yung update episode ng bawang and sibuyas. And mukhang naging effective naman based sa last na nakita ko sa kanila. And sa pagtatanim ko ng mga cuttings, tusok-tusok na lang ang gagawin ko kahit hindi ko na nilinisan yung lower portion ng cuttings. So ang gagawin natin is tatanggalan natin ng skin yung lower portion ng cuttings bago sana itanim. Pero hindi ko na siya ginawa kasi maganda din naman na hindi based sa experience ko na hindi ko na din siya tinatanggal. And yung paglilinis ng skin sa lower portion ng cuttings ay nakakatulong din na magpalabas ng bagong ugat yung mga cuttings. Doon kasi tutubo yung mga ugat na yon. And kung maitatanong nyo naman, yung propagation ko is pare-parehas lang. Ang nagkakaiba lang dito guys is yung gamit kong material. Minsan, nagkakaiba sa paggamit ng rooting agent, minsan naman sa ICU plastic.
And minsan naman sa patty mix, and minsan din naman sa plastic cups. Pero bottom line, same method lang din naman na ICU. After naman nating itusok, itanim yung mga cuttings, ang next na gagawin naman natin is babalutan ng plastic cover. And yung iba sa inyo ay tinatanong kung ano ba yung size na gamit kong plastic cover sa propagation ko ng bougainvillea through the ICU method. And to be honest guys, hindi ako tumitingin sa size. Basta ang importante sa akin kasya yung plastic cups, but yes, we'll definitely share yung plastic size sa inyo sa mga next na episodes ko. At bago tayo magpatuloy, and while nagtatanim ako ng aking bougainvillea cuttings and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko, gaya ngayon about bougainvillea propagation gamit ang iba't ibang klase ng potting mix. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. So ayun guys, babalutan ko lang natin itong mga cuttings and saka natin ilalagay yung mga kani-kanilang rubber band. Kaya naman dyan pa rin kayo at samahan nyo akong panoorin ang episode na ito hanggang dulo. Yung plastic cups pala na gamit ko is walang butas, and mas nagandahan ako sa way na hindi butasan yung pinaka-base ng cups. May video ako nito at na-share ko sa inyo yung benefit kung bakit mainam na gumamit ng walang butas na cups. Pero i-share ko na din dito sa inyo. Una na dyan is mako-contain yung mga ugat dahil wala silang way na lumabas at gumapang kung saan-saan. And this means mas protected yung mga ugat kasi minsan tayo excited na i-check if may ugat na yung mga cuttings, and ang tendency nadidisturb natin yung mga ugat at napuputol or nasisira pag inaangat natin. Pag walang butas kasi, iaangat mo ng ilang beses hindi masisira. And if worried naman kayo na baka mabulok yung mga cuttings kasi walang butas yung plastic cups, dyan po kayo nagkakamali dahil hindi mabubulok basta tama yung proseso na ginawa mo. Dapat yung potting mix na gagamitin ay hindi sobrang basang-basa, yung tamang basa lang. Huwag naman yung tumutuloy pa yung tubig, at may video din ako nito kung paano ko ginawa yung potting mix para sa walang butas na plastic cups.
So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!